Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Okay, magandang hapon po mga kababayan. Nakikinig kayo sa programang The Truth The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBSDWAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan at magandang hapon po sa inyong lahat. At kasama natin ngayon ang ating katandem, Dr. Har. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Dr. J. Maganda, parang pogi-pogi kaya dapat puti ang suot mo, Dr. J. Parang bumata ka. Mainit kasi. Kasi alam mo, Dr. J, tinitignan kita kasi ngayon, no? Parang siguro na-share na sa iyo ng Pangulo, no? Mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung secret niya, no? Bakit nagmumukha siyang bata ngayong mga panahon na to, no? Diba? Alam mo, ang ating sekreto, kami ni Pangulong Marcos, ang sekreto namin, collagen. Collagen? Oo, collagen. Uminom Di kayo ng collagen. Akala ko kain ka ng kain ng pata. Kaya maraming collagen. Pwede rin ng pata. Pero may nabibili naman ng collagen talaga. So yan ay palagay ko si Pangulong Marcos kaya naging youthful ang kaniyang kutis. Eh baka kumakain siya ng collagen. Umiinom siya ng collagen na yung tawag dyan ay food supplement na collagen. Nakatulad ko. Alam mo, Dr. J, kasi napansin ko, may mga litratong lumabas na parang dumalaw yata dyan sa, kung di ako nagkakamali, sa Muntinlupa City. Si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At halata sa mga litrato niya, Dr. J. Parang naging youthful nga si Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J, no? Oo. Despite the fact na mayroon siyang sakit na sinasabi nila na may diverticulitis. Pero makikita natin na si Pangulong Marcos ay sa kaniyang mga sorties at kanina nga meron akong nakita uli, parang tumangkad siya at medyo magandang katawan, magandang kutis. Kaya mali yung mga sinasabi ng marami dyan na mga vloggers na si Pangulong Marcos daw may sakit na malala. Hindi tayo naniwala doon, ano? Matanong ko lang, Dr. J, no? Ano bang height mo, Dr. J? Ako, 5'8 yata ang height ko. 5'8. Alam mo, Dr. J, tingin ko nga, pag ikaw'y pumunta rin sa isang surgeon, at pinagawa mo na, no? At last, nagpa-circumcise ka na, Dr. J, tatangkad ka din. Baka maging 6-footer ako. Baka mag 6-footer. Wag na. Wala na tayong ambisyon na tumangkad pa. Ayos na ako dito sa aking height ngayon. At yun ay ayos lang. Ano? Pero katulad yan, ang collagen actually, nagpapahaba ng kuko mo, nagpapahaba ng buhok mo, nagpapaganda ng kutis. Kaya siguro si Pangulong Marcos, ang kanyang meron siyang mga doktor naman na siya ay maaring nireresitahan ng collagen. At yung buto-buto mo, yung mga kaso-kasuan ay lumalakas.
pag nagtitake ka ng collagen. Ang isa lang na side effect, ang bilis sumaba ng buhok mo at mga kuko. So hindi ko alam kung nararanasan din ni Pangulong Marcos yan na dahil nagtitake siya ng collagen. Ako, duda ko nagtitake siya kasi nakikita natin na batang-bata ang kanyang itsura despite the fact na 68 o 69 years old na siya, no? Pero ang itsura niya ay talagang masasabi mo na bigla siyang bumata. Alam mo, Dr. J, no? At nakapansin-pansin yan, no? Pero nabanggit mo na nga na pag ikaw ay nagtitake ng collagen, no? Maaaring supplement ito, no? O ibang means ng mga doktor, no? Para makakapag-induce ng collagen sa iyong katawan. Eh mabilis humaba ang buhok at kuko. Ay magagamit ko nga ito, Dr. J, at baka may pag-asa pa, no? Pero nakakatuwang sa isang kabilang banda, Dr. J, no? Nakikita natin na si Pangulong Marcos ay mukhang bumata. Abay, kung ito ay nakakabuti sa kanya, ay maganda ito, no? At alam mo naman, lalong-lalo na sa krisis ngayon, kailangan natin si Pangulong Bongbong Marcos, no, Dr. J. Hindi maaari na ang Pangulo natin ay magkasakit, ano? Alam nyo, yung mahalaga na malusog ang ating Pangulo, at kung mayroon naman na diferensya yan, ayan ay dapat ipaalam nila sa taong bayan. Kasi yun naman ang kailangan. Kahit sa United States of America, mahalaga na alam ng taong bayan ang kalagayan sa kalusugan ng kanilang leader. So, Tama yan. yun ay hindi ho, yan ay pag-uusisa natin, ano, na kung anong kalagayan ng Pangulo. Maliban sa mga nangyayari na sinasabi na may sakit, normal naman sa tao na nagkakasakit. Hindi naman yan ay masasabi natin na hindi pangkaraniwan ang may sakit na tao. Kay presidente ka, kahit ano ang iyong status sa buhay, pagdating ng panahon na ikaw ay, alam mo, ang tao tumatanda. Pag tumanda ang tao, nag-degenerate. Kaya mayroon tayong mga geriatric doctors na tumitingin sa mga tumatanda na mga tao. So ngayon, normal, hindi ho yan hindi kataka-taka na ang isang tao ay tatanda at yan ay magkakaroon ng may mga problema sa kanyang kalusugan. Normal po yan. So kung ano man ang kalusugan ng ating Pangulo, yan ay nasa sa pamahalaan yan kung gusto nila siwalat sa taong bayan. O ang Pangulo natin, may sakit na diverticulitis, ito yung naranasan niya, naka-recover na siya. At huwag tayo maniwala doon sa mga nagsasabi na may malalang masakit ng ating Pangulo. Dahil hindi naman, kung wala kang ebidensya at walang sinasabi ang Malacanang, ay wag ko tayo basta maniwala sa mga vlogger. Hindi ko sinisiraan ang mga vlogger, ano? Pero yung sabihin lang na may cancer daw si Pangulong Marcos, mayroong taning na ang buhay, may mga nagsabi pa na ganito, ganon, may mga fake na mga medical reports na nilalabas. Mga kababayan, wag ho tayo basta-basta maniniwala doon. At yun ay, alam nyo, ay pag hindi natin na-verify at hindi po natin na talagang na-analyze ng gusto, wag muna tayo maniwala. Kahit kami, hindi kami basta-basta naniwala sa mainstream media kami. At maniniwala lang tayo, Dr. R, kung yan ay maglalabas, lalo na si Auntie Claire, maglalabas yan ng informasyon. At ang panawagan ko kay Pangulong Marcos, huwag ninyo pong sipain si Auntie Claire. Kasi napakahalaga sa amin yan. Mawawala kami ng just, tawag yan, that's entertainment. That's entertainment. Si Auntie Claire. Nadagdagan pa rin yung that's entertainment. Si Senator Lacson pa, that's entertainment na rin. Kasama na rin siya. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, no, mabuti na rin na nakikita at nakikita natin
si Pangulong Bongbong Marcos sa mga litrato o sa video man, no? Dahil ito, alam mo, sa totoo lang, itong issue na ito tungkol sa kanyang kalusugan, no? Ay pinag-aaway-awayan na ito, Dr. J, no? Pinag-aaway-awayan na ito sa social media, no? Maraming nagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay ganito na. Pero marami rin naman na nagsasabi na fake news ang ipinakakalat ng maraming tao, no? Tama. Pero Dr. J, alam mo, sa totoo lang, itong away-away na ito, no, meron akong napansin na bukod dito, tungkol dito sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kakaibang, maaring hindi ko alam kung ano ang kanyang regimen at bumabata siya, Dr. J. Lubos na napakaingay sa social media itong away at sigalot dito sa Kongreso, no? Dito, meron pa nga daw gustong manuntok no? Meron pa daw congressman na gustong manuntok. Kung ako naman sa totoo lang, sa aking opinion, ikaw yung congressman na gusto mo manuntok, dapat wala ka dyan sa Kongreso. Doon ka sa maghanap ka ng kaboxing match mo, no? Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, siyempre, di ba, kahit ano pa na mangyari, daw, kahit naman sa Senado, nakikita mo, nagpipikunan Pero di naman nagsusuntukan at wala namang mga banta ng suntukan. Pero ito daw, meron pa daw gustong manuntok, no? At ang gustong suntukin daw ay si Congressman Leandro Libiste. Baka akala niya yung nasa set siya ng shooting. Dahil yung gustong manuntok yata ay dating artista yan . So alam naman ninyo itong mga artista, yan ay medyo mainit ang ulo. Akala nila sila ay mahusay, no? Itong artistang to. Na dati yan ay, kung hindi ako nagkakamali, Pro Duterte yan. Ito ay pinag-usapan lang natin, ano? Pero hindi ko alam kung anong nangyari. At biglang bumaliktad, Dr. Art. Bumaliktad yun. Yung mag-asawa na yan, dati mga Pro Duterte yan . So ngayon, sinasabi ko lang naman, ay bahala kayo sa buhay nyo. Dahil kung kayo dating Pro Duterte, it is your choice. Wala ko tayong pakialam dyan sa choice nyo sa politika. At kayo naman ay alam nyo na kung kayo'y nakinabang hindi ko masabing malita o duffel bag o sa tote bag lang. Ayan ay, alam nyo, natural yung inyong pananaw, political views or political biases, nagbabago, Dr. R. Alam mo, Dr. J, alam mo sa totoo lang, ikaw na nga nagsabi, wala rin naman tayo pakialam kung ano ang kanilang mga pinaniniwalaan. Kaya palipat-lipat kayo ng partido, kay political butterfly. Wala akong may pakialam. Ang sinasabi lang ho namin, dapat, kung kayo ho ay congressman at kayo nagre-representa ng inyong distrito, kahit saan pa man yan, wag ho kayo dyan magpaparang magpatapi-tapi, no? Siga-siga dyan sa Kongreso. Sa totoo lang, Dr. J, hindi rin naman biro yung kanyang gustong suntukin. Di ba? Ito, I think, this is 60 billion worth, no? Na businessman. Itong si Congressman Leandro Libiste, no? Bilyonaryo yan. Dr. J, no? Hindi biro ang asset ni Congressman Libiste. Totoo. Yung kanyang yaman ay hindi niya kinuha sabihin natin na yan ay galing sa politika. Ang yaman niya nanggaling talaga doon sa negosyo. Ang tatay niyan ay, ang pamilya niyan may sariling building diyan sa Makati. Di ba? Meron pa nga kalye diyan na nakapangalan sa tatay niya. So yan ay hindi biro yan. Alam mo, Dr. J, ang nakakalungkot dito, no? Sa totoo lang, hindi lang naman yung mga nagsisiga-sigaan diyan sa Kongreso. Ang isang nakakalungkot dito, ito bang Kongreso natin, meron pang moral ascendancy. Diba? Kasi kahit manood ka ng manood, kung panonoorin nyo ho ang mga sesyon diyan sa Kongreso, no? Makikita nyo ho, kung ako naman ho, kami ho yung mga regular Joes lang. Kami ho yung mga Juan de la Cruz. No? Kung papanoorin nyo,
para ho kasi minsan, para ho na kasi nagbabastusan. No? Tama. Hindi na ho maganda. Alam niyo ho, yung mga tandaan naman ho natin, syempre pag ito hina-post sa social media, buong mundo ho ang nakakapanood. Di ba, balitang-balita na ho tayo sa tayo na nga ho ang ang basura sa Maleta Republic, no? Ng buong mundo. Tapos nakikita mo ho yung kongreso natin, ganito. Ito masampulan natin, Dr. J, para naman na mapagpatuloy natin ang usapan natin. Pakita natin itong video kung saan na parang nag-o-object itong si Congressman Leandro Libiste. Hindi ko lamang kilala kung sino itong kongresista na napaka-pogi na nasa rostrum, no? Pero Dr. J, pakinggan natin, panoorin natin ito. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There object. was a motion. I Is there object. any objection? I object. The chair hears I none. object. I object. Objection. Because Let's put it Congressman into a vote. Garjola gave money to All leaders in those my in district favor for Vilma of and the Lucky. motion of the Honorable Garin, please say aye. Politicians, Batangas can testify. Aye! All those against? Objection. Motion is now carried. Honorable Majority Leader. May I proceed with my interpellation, Mr. Speaker? Objection, Mr. Speaker. Kabastusan niyang ganyan na, no? Parang hindi na maganda ang nagiging lagay ng ating Kongreso, Dr. J, no? Naririnig mo naman nasa mic itong si Congressman Leandro Libiste, kung di ako nagkakamali, yung isa diyan ay si Congressman Paulo, kung di ako nagkakamali, si Congressman Paulo Marcoleta ay nag-o-object din. Pero yung kongresista na nasa rostrum, sabi niya, wala, dahil walang objection, no? Parang diretso na tayo. Pero naririnig nitong congressman na nasa rostrum, no? Ayon doon sa video na yan, Dr. J, di ba? Ang naririnig ko, boses ng Dingbak Queen yun. Di ba? Oo. Yun yung parang narinig ko na naghoy. Yan ay, alam nyo, nag-ano lang yan ngayon, pero maraming hinaharap na 112 cases ang haharapin niya na kaso patungkol sa Dingbak siya, doktoral. So, yun ay namamayagpag yan ngayon, pero baka mamaya pagka yan ay kasi binasura ang appeal niyan eh. Kaya siguro, ay maaring last hurrah ng mga tao na yan. Alam mo Dr. J, ang nakikita ko dito parang wala na sa kongreso, no, sa kongreso natin, no? Wala nang common courtesy. Di ba, pare-parehas lang ho kayo dyan, pantay-pantay lang ho kayo dyan. Mano ho ba naman na kung meron nag-o-object, i-considera ninyo at pakinggan kung ano yung objection. Kaya nga ho yan ay may privilege speech di ba? Tama. Yan si Congressman Leandro Libiste, di ba? Bukod sa totoo lang, unang sinilensyo ng mga privilege speech niya itong si Congressman Meow Meow, di ba? Kiko Barsaga, no? Ngayon nakikita naman natin ito naman ngayon si Congressman Leandro Libiste, ang pinagtutulungan, no? Mukhang pinagtutulungan siya sa totoo lamang ho, kung mapapanood niyo naman yung video, talaga naman hong pinagtutulungan, di ba? Diyan sa Kongreso. So ano pa ho ang maaasahan natin sa ating Kongreso? Kayo ho ba yung mga nag-o-object, no, para marinig ng taong bayan kung ano yung mga objection itong mga kongresista na nag-o-object? Kayo ho ba? Alam ho ba namang inyong mga constituents kung ano pinaggagawa niyo sa Kongreso? Di ba? Yeah. Kung ganyan na lang rin ho, paano? Ako, Dr. J, no, simple. Kung ako congressman, no, katulad ako nung congressman na parang sinabi, wala akong marinig na objection. Di ba? Tuloy tayo. Paano kung ako ay congressman ng aking distrito at may mga tao na gusto makipag-usap sa akin at nagsasalita yung isang tao, sasabihin ko wala akong naririnig. Hindi na kita iboboto. Tama. No? Tandaan nyo, yung mga kongresista ho na yan,
Huwag niyo nang ipagsiboto. Wala na ganyan na ho ang kanilang ginagawa sa Kongreso. Hindi ho nila pagsilatain ang kapwa kongresista. Alam niyo ho, siyempre, kaya naman ho natin pinakikinggan ang both sides para malaman ho natin ng katotohanan. Kaya yun naman, kung pipigilan natin, Dr. J, ano pa mangyayari, di ba? Tama kasi si Congressman Libriste, isinisiwalat niya kung ano nangyayari doon sa probinsya nila. Kung paano ginagamit ang kapangyarihan nitong executive secretary na si Recto. Ito yung allegations, hindi natin alam kung ito ay totoo o hindi kasi allegations na namimigay sila doon at mayroong mga pinipili sila. There are 84 barangays yata sa Batangas na hindi binigyan kasi galit sila doon sa mga barangay kapitan. Ngayon, yung mga ganyan na mga actuation sa loob ng Senado, ng Kongreso, ang tawag diyan sa English o sa Latin o sa Greek, hubris. Ano ang hubris? Yung excessive pride, overconfidence, or arrogance. Yun pila mga arugante, hubris na akala nila forever na sila na nasa kapangyarihan, Dr. R. Kaya yan ang pinapakita nitong mga nasa kabinete, itong mga tauhan ni BBM, itong mga sa kongreso na kalaban ni Sara Duterte. Yun ang pinapakita nila, hubris, excessive pride, overconfidence, or arrogance. Pero may karugtong yan, often leading to a person's downfall. Tandaan nyo kayo dyan ng mga congressman na mayayabang. Darating ang panahon, hindi kayo manatili sa kapangyarihan. Hindi kayo magiging bato sa kongreso. Darating ang panahon na magkaroon din kayo ng pagbagsak ninyo. Mawawala kayo. Mawawalan kayo ng kapangyarihan at doon kayo sisingilin ng taong bayan, Dr. R. So yun ang sinasabi natin, na yung hubris. At yan ay madalas mangyari po na akala mo wala ka ng kalaban, walang katatalo sa'yo. Hubris ang tawag dyan, mga kababayan. Alam mo, Dr. J, totoo yan. Kaya nga sa ating mga tagapakinig, sa ating mga sa ating mga followers po sa Facebook, ugaliin niyo po, kung meron ho kayong panoorin niyo ho yung mga sesyon, lalo ho na ho dyan sa Kongreso. At ang gawin ho ninyo, pag-aralan niyo ho kung dapat ho ba na maiboto niyo pa, yamin yung mga kongresista dyan sa inyong mga distrito. Kung mga kongresista niyo ho ay katulad ho niyan, na ang nangyayari ay walang pakundangan, walang kortesiya sa isang congressman, paano pa ho kayo ng mga maliliit na tao diyan sa inyong mga distrito? Paano pa ho kayo pagbibigyan ng paano ho kayo pakikinggan ng mga ganyang klaseng congressman? Kaya kung sa inyo, mag-isip po kayo mabuti kung dapat nyo pa ho bang iboto yung mga kongresistang yan sa susunod na eleksyon. Kung ako ho sa inyo, kahit ho yan ay last term na, at hindi na ho makakalaban sa susunod. Pero asawa ibo, huwag nyo rin iboto ang asawa. Huwag nyo rin iboto ang anak. Alam nyo, it goes by saying, it runs in the blood. Ganyan ho siya, ganyan ho ang ama, ganyan ho ang anak, ganyan ang ina. Kaya ho, mas maganda ho, matuto na ho tayo na alam niyo yung mga ayuda lalo na pag eleksyon hindi naman natin makakailayan, Dr. J, at meron naman talaga. Yan nga ang isinisiwalat ni Congressman Leandro Libiste. Yung mga ayuda niya, tanggapin niyo ho, pero wag niyo iboto yan. Dahil isipin niyo ho, binibili lang ho kayo niya ng isang sakong bigas. Ilan taon niya ho titiisin dyan? 3 taon? Diba? Di ba ho, 3 taon, lalo na yung mga pangit na congressman na yan, huwag niyo nang iboboto yan. Tapos iboboto niyo pag nanakaw sa kabanang bayan. Ngayon, dahil andyan yung kanilang sinasabi naman na impunity.
magnanakaw sila, alam nila na hindi naman sila itong sistema natin ngayon ng gobyerno natin. O ibalikan natin yung ginawa ni Lacson, ni Ping Lacson. Hindi naman nakapangalan kung sino-sino mga kongresista doon na nagnakaw. Ang partial report na sinasabi niya, tapos sinabi pa niya, Dr. Har, na wala daw mastermind. Maniniwala ka ba sa kay Ping Senator Lacson na walang mastermind ang Parang ang kanyang insinuation, Dr. J, kumbaga kanya-kanyang diskarte, no? Kanya-kanyang diskarte. Senator Ping Lacson, matanong ko lang ho kayo, sa tingin niyo ho ba, kayo ho 101% accurate na walang mastermind? Kung gano'n ho ang sinasabi niyo, bakit naman ho ito si butihin kong ombudsman na si Boying Remulla? Ang tinuturo po ay merong mastermind at dalawa pa. O di ba? Ay bakit naman ito si Senator Lacson, ang sinasabi naman, wala daw mastermind, kanya-kanya diskarte daw. At maaaring ang nangyayari ay doon sa mga departamento nagkakaroon ng parang sindikato, no? Hindi ako naniniwala dyan si Senator. Alam mo, sa totoo lang, habang tumatagal, hindi na ako naniniwala sa pinagsasabi niyan si Senator Lacson. Dr. J. Kung siya ay magpapatunay na gusto niya talagang hanapin ang katotohanan at hindi lang partial ang kanyang report, dapat tinuloy-tuloy niya yung investigasyon. Tama, kasi katulad nga nito, no? Dati nagpapakilala siya na anti-corruption. Mataas ang kanyang dignidad. Siya ay mapagkatiwalaan. Di ba tumakbo pang presidente ito? Nung araw, kalaban si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos pinapakilala niya na crime fighter siya. So nasa matuwid siya. Pero anong nangyari? Anong nangyari po kung Senator Ping? Na mukhang may pinagtatakpan kayo. At sasabihin niyo sa taong bayan na walang mastermind. Magagawa ba yung 1.2 trillion na scam na yan kung walang mastermind? So hindi natin alam kung saan nagagaling ngayon itong si Senator Lacson. Ito'y nadagdag sa mga kumikiro. Nahawaan ito ni Tito C. Yung kanyang BFF. Ano tawag ang BFF na? Boyfriend forever o best friend forever? Wag naman boyfriend forever, parang may alanganin sa iba. Okay, best friend forever pala yan, ang BFF tawag nila, no? So ano nahawaan ito? Ano naging ko? Dapat ito sumama ito sa cast ng school bukol. Yan po alam nyo, nagbibiro lang tayo, pero natatawa tayo dito sa sinasabi. Parang akala mo ho, Senator Lacson, kaming mga Pilipino bubo. Hindi ho kami bubo na katulad ni Gadon. Hindi ho kami bubo na katulad ni Gadon. Kaya maraming Pilipino ngayon ay matatalino na. Aware na kami kung ano nangyayari sa bansa natin, Dr. Har. Alam mo, ito sasabihin ko sa inyo, sa ating mga butihing senador, congressman. Baka ho ang napapansin nyo, masyado hong active ang social media. Mayroon nung kanya-kanya kayong mga troll farm. Sa totoo, alam ho namin ang katotohanan. At kami ho dito sa Truth Doctors on Air, hindi ho kami titigil na bigyang pansin ang bawat isa sa inyo. Lalo na ho kung tingin namin ay meron na kayong diversionary tactic, no? Para ilihis ang katotohanan. Sa totoo lang ho, hindi ho kami papayag dito sa Truth Doctors on Air. Kung yung iba ho ay natutuwa sa inyong ayuda, no? Hindi ho namin alam kung sino sa mga mainstream media personalities ang maraming ayuda sa panahon na ito. Kami ho dito, kahit 10 pisyong fishball, hindi ho kami tumatanggap. Kaya ho, susunod-sunurin ho namin ang pagpapansin at pag-expose ng inyong mga gawain diyan sa Senado at sa Kongreso. Pero bago tayo magpatuloy, Dr. J, no? Pag-usapan natin yung impeachment mamaya, no? Medyo mainit na issue ito, no? Mag-station break muna tayo. Okay.
Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Okay, nakikinig kayo sa programang Truth Doctors on Air dito lang sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan at ang oras po natin ay alas 2:30 ng hapon. Mayo 8. Dr. R. Alam mo, Dr. May K, 8 na yun. alam mo, sa totoo lang, init na init itong si Congressman Leandro Lebiste. Alam mo, sa totoo lang, nag-message tayo kay Congressman Leandro Lebiste. Nag-aantay lamang tayo ng konfirmasyon, no? Kahit sa susunod na Lunes ay alam mo, Dr. J, i-dedicate natin ng isang oras ng ating programa para sa kanya lamang, no? Okay. At, Dr. J, ito sabi naman ni Congressman Lebiste. Pinapakalat ni Ralph Recto ang video ng pamimigay ko ng pera noong Pasko na galing sa sarili kong bulsa. Ang sabi niya. Mas mabuti pa kung huwag na lang tumulong kahit hindi eleksyon. O sa totoo, tama naman sinasabi ni Congressman. Pasko yun, no? At hindi ka distrito. O dapat bang ipamigay ay pera ng gobyerno o pera ng kontraktor? Ang sabi naman ni Congressman Lebiste, nagtatanong lang po, ha? Di ba? Ito mainit na, no? Ang sigalop na ito, Dr. J. Ako, yung pag sinasabi lang sariling pera nila, doon na tayo hindi maniniwala. Kasi sino ba ang politiko na sariling pera na magagaling sa sariling pinagpawisan o negosyo nila ang ipamumudmud nila? Lahat ng politiko, kung matatanda natin si Congressman Martin Romualdez, nabigay din yan, di ba, ayuda, yung mga akap na yan. Saan nagagaling ang pera na yan? Nagagaling ba sa bulsa nila? Ay hindi ho. Yan ay nagagaling sa kaban ng bayan. Kaya wag nilang sabihin na sarili nilang pera, kalukuhan yan. Kahit na sino bang pangalan yung sinasabi mo na yan, si Ralph Recto na yan, kalukuhan yan pag sinabi niya na sarili niyang pera nanggagaling ang pinamumudmud nila. Doktor. Actually, Dr. J, ang context nito, si Congressman Lebiste nagsasabi na siya ay nagpamigay ng pera noong Pasko. Okay. Noong Pasko, na wala namang partikular na malapit na eleksyon o malapit na kung ano man, di ba, kung ako tutuusin, Dr. J, sigurado itong si Congressman Leandro Lebiste, wala nang nakukuwang budget, no? Dahil siyempre, siya ay nag-o-oppose doon sa majority, no? At sigurado wala nang nakukuhang budget ito. Kaya nga ito nagpapamigay ng pamasko galing sa sarili ng bulsa. Kung si Congressman Leandro Lebiste, kapabol siya, kayang-kaya niya na magbigay na nanggagaling sa kanyang bulsa. Dahil siya naman ay ang kanyang net assets mahigit sa 35 billion pesos. Yun ang kanyang sariling yaman. Alam ko, nasa 58 billion yata. 58 billion. Isipin mo yan, 58 billion. Ibig sabihin, siya ang pinakamayaman na kongresista dyan sa Congress. Siya ang pinakamayaman. Kung mayroon siyang 58 billion pesos na personal money niya, personal assets, he is the richest congressman na nanggaling po sa talagang sarili niya. Hindi siya yumaman dahil nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ang iba diyan mayaman dahil sa mga pagnanakaw na ginawa nila sa mga project diyan sa kanilang mga distrito. Hindi ko nila lahat, pero marami na mga kongresista na dati walang-wala na nang sila ay nahalal sa Congress, biglang yumaman. Marami diyan.
So yan ay kung sinasabi ni Leandro Libeste na namigay siya, totoo yan dahil kayang-kaya niya mamigay ng manggagaling sa kanyang sariling bulsa. Unang Dr. J. So, alam mo, sa totoo lang, gusto ko sana mag-object sa sinasabi mo kanina na itong si Congressman Leandro Libiste ang maaari ang pinakamayamang kongresista. Pero Dr. J, nasa mali yun dahil alam mo naman, mas maraming maleta dyan sa mga congressman natin dyan, no? Mas maraming maleta kaysa dyan kay Congressman Leandro Libiste na wala namang maleta. No? So, sa tingin ko, baka si Congressman Leandro Libiste ba ang pinakamahirap na kongresista? Kung Ang tutuusin. sinasabi ko, yung legal. Kasi kung illegal naman ang pag-uusapan natin, maraming mas mayaman kaysa kay Leandro Libiste. Pero hindi pa nila sinasabi, hindi nila dinideclare sa salin nila yung kanilang yaman. Dahil ang yaman nila nakalagay doon sa kanilang isang kwarto na malaki sa mga bahay nila. Na may mountain bike. Pati may mountain bike, hindi nakasalin yan. Wala sa salin yan. Ang sinasabi lang naman natin, yung si Leandro Libiste, kasi nasa salin niya. O ito, ang aking salin. So nakikita ngayon na mayroon siyang 58 billion net assets, no? Hindi tayo sigurado dyan, Dr. J, pero parang doon sa malapit sa ganun. Kung ano man yan, kung ano man ang nakalagay doon, ang totoo diyan, kung ano dineclare niya diyan, kung 58 billion yan or ano man ang figure, net assets yan. Iyan ang ibig sabihin na talagang ito'y galing sa aking maaring sa kanyang namana o sa kanyang mismo negosyo. Maliwanag yan. Tama, Dr. J, no? So, maiba tayo, Dr. J, no? Ito na, no? Maraming pagmamalaki itong si Congressman Terry Redon na marami daw siyang makukuhang boto para ma-aproba sa plenaryo na maipasa na ang impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte papunta dyan sa Senate Impeachment Court dahil yan ay magkukunvene, Dr. J, pag yan ay natanggap nila. No? Kaya lamang, Dr. J, eto na marami nang agam-agam dahil siyempre ang Senate President ay dapat na sana ay abogado. Sana ay abogado para ma-guide niya ang buong impeachment court, no? Ayon sa sa batas, sa konstitusyon, no? Kaya lamang, Dr. J, sa kabutihang palad, itong si Senator Tito Soto, ang presidente ng Senado, no? Hindi katulad lang nung nakaraang taon, Dr. J, no? Medyo bigating abogado at napakagaling na abogado ng Senate President na si Senator Chis Escudero. Abay, napakaalam niyan, no? Na ibig sabihin, aral na aral yan sa konstitusyon, no? Paano na kaya ito, no, na ang agam-agam, gusto pa nila daw maglagay ng parang impeachment court administrator sa katauhan ni Sharon Cuneta, ng asawa ni Sharon Cuneta. Ay, yung asawa ni Sharon, si Kiko Pangilinan Cuneta, ang kanyang no? Parang baliktad, Dr. J. Parang baliktad. Si Kiko Pangilinan, yan ay abogado. He is a lawyer. I don't know kung practicing lawyer yan o kung ano man. Pero si Tito Soto, hindi ko alam kung abogado yan eh. Kasi ang alam ko lang na nag-graduate yan sa One Ball University. Hindi abogado itong si Senator Tito Soto, Dr. J. Hindi abogado. Kasi ang graduate ata yan doon sa major in Madyong. Kasi eskalera ang sinasabi nila. Alam ko yung eskalera sa Madyong eh. So hindi natin alam. At sabi niya nga, ang pagka-presidente ko sa Senado, huwag niyo iugnay sa school bukol. Siya mismo nagsabi niyan eh. Sinabi ba niya to?
Hindi daw biro. Kaya tuloy naubo ako eh. Baka naalala ka ni Senator Tito Soto. Kaya nasasabid ka tuloy ngayon, Dr. J. Nasamit ako. Nasabi niya. Alam mo, Dr. J, hindi naman natin dinadown itong si Senator Tito Soto. Magaling na senador ito. Sa katotohanan, parang 5 o 6 na buweses na itong na-elect na senador. No? Aba, parang siya lang ang may ganong record, Dr. J. Pero kaya lamang, mawalang galang na po, Senator Tito Soto, mas gugustuhin po siguro namin at ng taong bayan na isa muna na abogado ang supposedly dapat nakaupong presidente ng Senado. Lalo na po kung merong napakabigat na concern na kailangang i-deliberate ang Senado, lalo na pag ito'y nag-convene as impeachment court. Di ba, Dr. J? Dapat talaga, hindi lang yung Senate President, kundi lahat there was a time na ang Senado maraming abogado. Nung panahon ng Macapagal era, kahit nung kay Marcos, yung Marcos na matanda, maraming mga magagaling na lawyers na nasa leaders natin sa politika. No? Kaya lang itong pumasok itong after ng EDSA Revolution, nagkaroon ngayon ng ideya itong mga artista, hindi natin tinatawaran na kakayanan nila, no? Yung mga celebrities na gusto nila pumalaot sa politika. Dahil nakikita nila na isang lucrative na negosyo, pardon my word, lucrative na hanap buhay ang pumasok sa politics. At madali silang nanalo. Katulad nga ng isa diyan na tahimik, pinakatahimik na senador ng bansa natin na hindi mo maririnig, si Lito Lapid. Hindi nga natin nalalaman kung yan ay senador pa hanggang ngayon o hindi. Pero kita nyo na ihahalal yan tuwing tatakbo yan na nanalo, Dr. Ar. Alam mo, Dr. J, kaibigan natin itong si personal, na kaibigan natin itong si Senator Lito Lapid. No? Napakabait naman na tao niyan. No? Alam mo, kahit saan mo makita yan, Dr. J, hindi nakakalimot yan. No? Kahit ka makita mo yan sa kainan, ayayin ka talaga kumain yan. Kaya nga lang, na sinasabi mo, talagang naboboto siya. So parang ang tingin ko, less talk, less mistake. Kaya lang, ito katulad nito si Senator Lacson. More talk, more mistake. Di ba? Ganun lang dyan, di ba? Di ba? Partial report, partial trust. Yun din ang maibibigay natin sa kanya. Partial lang ang ating tiwala sa kanya. Dahil partial report lang din ang gusto niyang ilaghala. Dahil ilang beses na. At sa sandamukan ng tao na nananawagan na ituloy niya ang investigasyon diyan sa sa basura sa Malita. Pero wala siyang ginagawa. Wala Kasi yung taliwas sa kanyang sinasabi nung araw na anti-corruption siya. At siya ay yung kanyang tawag diyan, prinsipyo. Pero sa ngayon wala Anong nangyari? Anong nangyari sa kay Senator Lacson na nagbago at yung nakakatawa, yung sinasabi ko kanina, sinasabi niya na walang mastermind. Bakit niya sasabi na walang mastermind? Maniniwala ba tayo, Dr. R, na ang ganun kalaking scam na umaabot itong 2025 lang 805 billion pesos, walang mastermind? Ibig sabihin, kung ako yung RDI, ako yung regional director, kung ako yung district engineer, gagawa ako ng katiwalian, walang makikialam sa akin. Basta yan ay diskarte ko. So yun ay maraking katanungan yan sa mga sinabi nitong si Senator Lacson na walang mastermind. At hindi tayo naniwala sa ganon. Ewan ko kayo, ikaw, Doktoran, niwala ka ba sa sinasabi ni...
ipukpok mo sa tubig. Yan, ipak mo sa tubig. Yang sinasabi mo yan, Dr. J. Naku, hindi ako naniniwala. Alam mo, huwag na natin sabihin mastermind, Dr. J. Paano na lamang kung ang nakikita nyo na mayroong pagnanakaw, no? Kayo, hinahayaan nyo lang. No, hinahayaan nyo lang. Tapos, kasama kayo sa mga pumirma, no? Ng budget na yan, ng mga diversion na yan, ng mga allocation na yan. Ng mga paglilipat ng mga pondo, kayo ang mga pumirma. Hindi ba lumalabas na kayo ang mastermind doon? Di ba? Dr. J, isa simpleng tao ang iisipin nila. Di ba't yung pinapayagan yan? Walang pinagkaiba yan. Sa nakikita nyo na meron ino-hold up, pero ang ginawa nyo, nanahimik kayo. Meron naman kayong katabing police para ituro. Ang tawag yan, sin of omission. No? Pero itong mga taong ito, no, yung mga nagsisin of omission na ito, kasi umit yan ng pera, Dr. J. Kaya yan, ay mga sin of omission talaga yan, no? Umit yan, no? Umit ng umit. Kuha ng pera yan, mga yan. Kaya ganyan. Pero ito nga lang, sana lang itong si Senator Ping Lacson po, Mr. Senator, sana ho, hindi nyo itinigil ang pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee. Alam nyo, malapit na ho kayo sa katotohanan eh. Sana ho, hindi pa partial sana yung nilalabas yung report. Di ba, Dr. J? No, tama. Na kung tinuloy niya lang na yung investigasyon at inimbestigahan din yan yung mga allegations nung paulit-ulit kong sinasabi, 18 sundalo. Kahit ano pang ilalabas na sa investigasyon na yan, kung tinuloy niya, ay siguro mataas pa rin ang regard natin sa kay Senator Lacson, ano. Pero sa ngayon talagang ako'y nawalan ng tiwala, ano. Nawalan ako ng respeto sa kay Senator Lacson. Binubuto ko yan eh. Tuwing magtumakbo yan sa halalan, hindi ko nakakalimutan dahil sabi ko, itong taong ito ay talagang ipaglalaban ang interes ng mga Pilipino. Pero anong nangyari? What happened? Ano nangyari ngayon na mukhang iba ang kinakampihan mo? Ang kakampi mo hindi ang taong bayan. Ang kakampi mo yung mga tiwali, yung mga kawatan sa ating pamahalaan. Ngayon ang problema, Dr. J, kung ganyan na ganyan lang rin lamang, tingin ko dapat pagbitaw na si Senator Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Tama. Ay kung ayaw niyo po kay Senator Marcoleta, nandiyan pa naman po si Senator Peter Cayetano na isa rin Yeah, abogado. marami. Diba? Marami papalit. Baka dapat siya na lang muna ang manguna dyan sa investigasyon, no? Para kung alam naman si Senator Alan Peter Cayetano, no? Magaling na abogado yan, Dr. J. Pwede rin. Peter Cayetano. Di dapat siguro give way na po muna Senator Ping Lacson. Baka ito naman si Senator Sito Soto, baka ho pwede naman kayo mag-give way muna sa isang abogado bilang Senate President na lang ho muna, no? Mas maniniwala ho kasi kami na isang abogado ang mangunguna diyan sa Senado pag yan ho ay nag-convene bilang impeachment court. Hindi bababa yan bilang Senate President. Yun ang kanyang talagang talaga na gusto niya. Ang sabi nga nila, kapit tuko yan sa ganyan, ano. Hindi bababa yan kahit ano pang gagawin sa kanya unless na magkaroon ng kudeta sa Senado, natanggalin siya. Pero kung talagang sabihin mo na kusa na bababa, kaya yun ang sinasabi ko, yung may mga hubris na tao, yung may arugante. Pero pag arugante ka, darating ang panahon na ikaw ay babagsak din. Walang nagduda na hindi ka naman pwedeng maging bato dyan. Babagsak ka rin. Darating ang panahon at lahat kayong mga tiwali na mga nasa pamahalaan, lahat kayo magbabayad ng inyong mga utang. Alam mo, Dr. J, no, dahil nga napipinto na sinasabi nitong Congressman Jerry rito, meron siyang sapat na boto, no, na makukuha sa Lunes, no, ito na sa Lunes na ito, no, sa darating na Lunes, maaaring ma-endorse na ito
itong kaso ng impeachment doon sa Senado. Kami naman ho, no, kami ho dito sa Truth Doctors on Air, kami ho ay hindi ho namin pinapaliwala ang inyong kontribusyon at mga naging kontribusyon sa ating bayan, no, lalo na itong si Senator Ping Lacson at si Senator Toto, na marami na yung contribution yan sa Senado. At si Senator Ping Lacson, yan ay ano talaga, di ba? Yan ay dating law enforcer, no? Marami na. Kaya lamang po, napapanahon ho muna na kayo ho muna yung mag-giveaway, no? Para ho maayos at nakapanipaniwala kung matutuloy man ang impeachment hearing dyan sa Senado, kayo ho muna yung mag-giveaway para ho mas magtiwala po ang tao na maayos at transparent at walang partiality. Parang partial report. Walang partiality dyan po sa Senado pag yan po ay nag-convene bilang impeachment court. Ay, yan ay pag nag-convene yan, ay maabangan natin. Kasi kung si Senator Soto, wag naman sana na magiging iskol-bukol ang conduct na impeachment. Huwag naman sana. At sana magiging maayos, seryoso ang pag-conduct ng impeachment laban sa kay Sara Duterte. So yun ang sinasabi natin. Okay, ngayon namumunini kayo ang nangingibabaw, makapangyarihan kayo, pero sinasabi ko, darating ang panahon, lahat kayo magbabayad ng mga utang ninyo sa taong bayan. alam mo, Dr. J, ako ang mahihiling ko lamang ito sa Senado, pag ito ay nag-convene bilang impeachment court, ay kayo ho sana ay igalang po ninyo, no? Yung si Sara Duterte, yan po yung vice-presidente, yan po yung binoto ng more than 30 million, no, na Pilipino. So siguro naman po dapat naman po talaga na igalang natin siya. Ang problema kasi doon sa Kongreso, Dr. J, iba sila, no? Kaya kami ho, sa totoo lang ho, ang kinikilala ho namin presidente ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil yan din ho ay binoto ng more than 30 million Pilipino. Binoto Kaya ng lang taong ho, bayan. ang sinasabi ho namin, itong si Vice Presidente Sara Duterte ay Vice Presidente ho. At ito'y binoto din Kaya siya. siguro, meron naman ho din siyang karapatan na maigalak, na maayos. No? Hindi katulad yan sa Kongreso, Dr. J, no? Napakahirap. Yan nga, yung Vice Presidente na. Yung isa ay bilyonaryong congressman. Ganyan nila tratuhin, no? Diba? Paano pa tandaan nyo ho, kayo ho, yung mga bumoto dyan sa mga congressman ninyo, paano ho kayo tatratuhin ng mga yan? Yan ho, yung mga malalaking tao, wala ho silang pakialaman, no? Oo. Diba? Paano ho kayo? Kayo naman ho para langgam lamang sa kanila. Diba? Kasi akala nila mananatili sila ng habang panahon ang kapangyarihan na tinatamasa nila ngayon ay habang panahon. Tandaan ninyo, lahat ng bagay ay may katapusan. Hindi kayo mananatili diyan habang buhay na nasa power o kayo may kapangyarihan. Lahat ng ginawa nyo, sisingilin kayo pagdating ng panahon. At hindi tatanggapin ng taong bayan ang pera na pinagawa nyo sa rekto. Kayo, pagawa kayo sa rekto ng pera, ay hindi pwede ho yan. Tunay na pera ibabayad ninyo. Ayoko na. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko nga tanungin kung saan napagawa yung pera yan. Sa mahal sa baba ng ng value ng Philippine peso ngayon, Dr. J, gusto ko na lamang magpagawa sana ng pera kung saan man yan, no? Pero nakakatawa man ito'y nakakalungkot din sa isang banda dahil ibig sabihin kung ito'y totoo, para pa nating kinunsinte ang ganitong kalokohan diyan kung sa rekto man yan o kung saan man yan sa pinida yan. Kasi ako bukas, hanap ako ng paggawaan ng pera sa rekto.
Bakit sana yung 100 mo maging 1,000? Hindi, alam mo, Dr. J, kung makikita mo yan, paki-message lang ako at mag-gigas na lamang ako sa'yo. No? Kaya nga, baka yung 100 mo maging 1,000 doon sa rekto, no? Kasi Baka pwede, isipin mo, ang nagsabi niyan, isang government official, na mataas na government official, na alam niya pala ang paggawaan ng pera sa rekto. Kaya tayo, magpagawa tayo lahat ng pera sa rekto. So, kasi nakikita talaga na tunay na pera, sa rekto lang pala. Ang mga kababayan, di puntahan na tayo sa rekto, ba, 100 natin, maging 1,000. alam mo, Dr. J, nabalik na naman ako dun sa pera. Naisip ko na naman yung maleta. Kaya tama yung sinasabi mo, hindi ho habang buhay kayong mga congressman dyan, hindi ho habang buhay kayo na nasa power. Sa susunod ho, nasa rehas na ho kayo. Tandaan niyo ho, meron na ho isang kandidato na nangako na habulin ho lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Dahil kakaiba ho ito. Kakaiba ho ito. Maraming nagsabi, kasama na ho ang ating kaibigan si Congressman Egay Erice na ito ay isang liberal party. Ito, Dr. J, tayo dito, wala tayong kulay. Ito ay liberal party. Nagsabi na rin siya na ganitong kalaki, ganitong kagrabe na kawan. Pero merong isang kumakakandidato sa 2020 na nasabi na hahabulin po niya kayong lahat. Kaya sisiguraduhin ko sa inyo yung mga saro ninyo ngayon, magiging sara ho yan sa 2028. Iisa-isahin ho kayo ni Sara Duterte, maaaring maging pangulo yan sa 2028. Dr. J, ayaw na rin sa survey, kung ngayon ang botohan, panalo na yan. Tama. Pero kung sa 2028, yan ay maging pangulo, humanda na ho kayo lahat. Kaya nga, sisingilin kayo. At huwag kayo magbayad ng perang gawa sa rekto. Yan ay maliwanag yan. Hindi namin tatanggapin yan. Yung perang gawa sa rekto. Iyon pala mabuti naman at nabigyan tayo ng tip na pwede magpagawa ng pera sa rekto. Madalas tayo kapos sa pera. Kaya siguro punta tayo doon sa rekto. Kaya pag ako ang una nakaalam, sisiguraduhin ko, kaya ipapagawa na rin kita. Pero mga kunti-kunti lang kaya lang ang baka maging problema, pare-pares yung serial number. Madadali tayo doon, Dr. Jake. Kaya nga, hindi naman natin alam kung bakit. Ang alam yan ang gumagawa At tayo naman naniniwala sa nagsasabi dahil hindi naman basta-basta yung tao nagsasabi na pwedeng magpagawa ng pera sa rekto. Dahil nagpagawa sila at yun ang ginamit nila na para doon sa entrapment sa kay Franco Mabanta ba tawag doon? Franco Mabanta. Na sinasabi naman ni Auntie Claire, kaya ako kay Auntie Claire, huwag kang mag-resign. Kasi napakaganda ng kanyang mga sinasabi na hindi daw kakilala ng Pangulo si Mabanta. Pero lumabas ang video na parang nagyayakapan pa sa isang birthday party. Birthday party yata ito ni Mr. Franco Mabanta mismo. Tapos mismo si Auntie Claire ata meron din picture na kasama si Franco Mabanta. So alam mo, natutuwa tayo sa mga sinasabing kasinungalingan ni Auntie Claire. Kaya please, Mr. President, huwag niyo tanggalin si Auntie Claire. Hayaan ko lang. Hayaan niyo na magsabi ng kung anong mga kasinungalingan at pambubula sa taong bayan. Dr. Wala tayong oras. Dr. J, natatawa ako ang dami natin na pag-usapan ngayon, pero magsama-sama po ulit tayo, mga kasama, mga katrudoks.
Sa Lunes po, mag-usap-usap ulit tayo. Hanapin po natin ang katotohanan sa likod ng bawat balita. Huwag po kayong maniwala. Ang sinasabi nga ng mga tao ngayon, no, ang mga hindi kilalang mga vlogger, Dr. J, no, na matitino, ang sinasabi nila ngayon, ay kung ano daw ang ibinabalita ng mainstream media, ay yun daw ay kabaliktaran. Yun daw ang totoong balita. Kabaliktaran nung kanilang binabalita. Kaya ho mag-ingat tayo, maging mapanuri, at makinig ko kayo muli at samahan nyo kami sa susunod na linggo dito sa The Truth Focus on Air. Ito po si Dr. R. At ito naman si Dr. J at sa ngalan ng aking kapandib Dr. R. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Makinig kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on Air.